Magandang araw mga kakutsero. Ito na naman po ang inyong lingkod na si Jigs na magbibigay sa inyo ng giya ngayong araw ng Miyerkules. Ngayon po ay April 16, no? At meron po tayong 7 magagandang karera at uulitin ko po itong aking giya ay purely review and analysis ko lamang at walang halong information. Simulan na po natin. Race number 1 kung saan po magsisimula ang winner take all. Pilracom rating based handicap system race class 4 22 to 27. Ang distansya po rito ay 1200 meters. At dito sa kayarang ito, no, may mabibilis tayo, no, yung Winter on Fire, no, galing sa segundo last train niya, sakay ni Jeffrey Bakayke, gamay niya po yan. At yung Eyazaki na gamay din ni Jan Alvin, galing din po sa segundo yan, Eyazaki, no. Ang mga posibleng rememate po dyan, yung numero 1 Viva de Oro, no, at saka si High Society Kaboom. Pero since maiksi ang karera, ang pipiliin ko rin, parehas mabilis, no. Ang pili ko po dito sa karerang ito, doon ako sa binalik na kay Jan Alvin, gamay na gamay ni Jan Alvin po ito, si Iyazaki, no, bihirang matalo kay Jan Alvin yan dahil itong kabayong ito mas sanay po ng bugbugang kabayo kahit nauuna. Kaya dito sa race number 1 magdadalawa po ako dyan. Ang pili ko po dyan, numero 3 Iyazaki. Panigundo ko naman po, numero 2 Winter on Fire. Sa race number 2 kung saan po magsisimula po ang pick 6, Pilracom rating based handicap system race class 5 11 to 15 split. Distansya po rito ay another 1,200 meters. Dito po meron po tayong 7 kalahok. Dito sa laban na ito, kung mapapansin po natin, bagong baba ng laban, numero 4, Distant Thunder, napapatubayan po ni MVP Lapil, no? At itong karerang ito, wala ko ibang nakikitang matulin dito bukod kay Swak to Power Duo, pero kayang-kaya ni Distant Thunder yung area na ito, no? Ang mga pwedeng sumunod sa kanya, si Cash is King. Itong si Made for Trophy, parang feeling ko, inayaw lang nung karera to, sakay ni Eminem Gonzalez, galing kasing bakasyon, no? At nagpagpag lang ng kalawang ito nakaraan. Mukhang hindi nang binigyan ng importansya itong kabayong ito, si Made for Trophy, pero para sa akin, itong karera to, malaki panalo niya rito, no? Kaya dito sa race number 2, magdadalawa na rin po ako dyan, no? Ang pili ko po dyan, numero 4, Distant Thunder. Panigundo ko naman po, numero 7, Made for Trophy. Sa race number 3, kung saan naman po magsisimula po ang pick 5, Pilracom rating based handicap system race, class 5, 5 split placer, another 1,200 meter distance. At dito po, meron po tayong 5 kalahok. Ito, sa kairang ito, mabibilis po dyan, yung Marengo at si Andromeda, no? Si Andromeda, maganda na pinakita nakaraan, although wala naman siya nakuha ron, pero tingin ko meron na ito. Si Marengo, maganda numero, pwedeng mauna rin to sa laban na ito. Kaya lang, from King Flores, binigay po kay JL Santiago, no? Etong successful affair, laging in the money po ito, no? Laging in the money itong successful affair sa kanyang past 2 runs, no? Ito namang Imperial Queen, meron to nung karera, ha? Akala ko makakadihado yan sa kay ni MVP Lapil, si Imperial Queen. Pero para sa akin itong karerang race number 3, no? Ang pili ko po dyan, doon ako sa numero 3, Successful Affair. Panigundo ko naman po, numero 5, Imperial Queen. Sa race number 4, kung saan naman po magsisimula po ang pick 4, Pilracom rating based handicap system race class 5 11 to 15 split. Ang distansya ay muli 1,200 meters. At ito po, meron po tayong 7 kalahok. Ito galing sa panalo, Galactus, banderan tapos nakaraan, ha. Alam naman natin panalo niya mauna. Andyan yung Bukawi Rivertown at si Don Pedro. Pero ito si Bukawi Rivertown, ang tapang ngayon sa unahan nito, no? Pwedeng makipaglutsahan, tumimbang segundo to last run, no? Kung sakaling ma-pressure siya rito, ang mga pwedeng rumimate, andyan yung Bolt Champ na galing sa panalo, Buhayang Bato, no? At si Isla Puting Bato. Ang worry ko lang kay Isla Puting Bato, although maganda yung numero, nasa labas, baka matagal pa itong mag-init, no? Pero may panalo pa rin po yan. Kaya dito sa race number 4, no, para sa akin po, magdadalawa po ako dyan, no? Ang pili ko po dyan, numero 5, Bukawi Rivertown. Panigundo ko naman po, numero 3, Buhayang Bato. Sa race number 5, Pilracom rating based handicap system race class 5 6 to 10 split.
Ang distansya po rito ay muli 1,200 meters at dito po meron po tayong 6 na kalahok. Ito no, ang pwedeng mauna rito yung Tokyo Rumba no. Ang pwedeng humabol sa kanya yung Happy Julia no, pero sa tingin ko kaya yung Tokyo Rumba era niyan. Pero kung mapapansin natin, ito sobrang baba ng binaba nito. Yung numero 3 Hiroshima no, sakay ni Hapon no, ni RJC Tabor no. Si Hiroshima, gumanda lang po ang lundag na ito. Sa tingin ko, hindi tatalunin ito no. Kaya lang ang tagal nagbakasyon, pero sobrang baba po talaga sa laban, no. Kung malakas po loob nyo, pwede nyo pong solohin yan, Hiroshima. Pero kung gusto nyo magproteksyon, pwede nyo pong isama yung solo airing numero 4, Tokyo Rumba. Kaya dito sa race number 5, ang pili ko po dyan, doon ako sa numero 3, Hiroshima. Panigundo ko naman po, numero 4, Tokyo Rumba. Sa race number 6 sa penultimate race, Pilracom rating based handicap system race, class 5, 6 to 10 split. Distansya ay 1,200 meters. At dito po meron po tayong 8 kalahok at ito po ay anybody's race. Sa sarili kong opinion, may mga panalo dyan. Yung Unafraid, Kalanggaman Island, kaya lang maiksi ang karera, Golden Area, Adorable Felicia, at si Tanging Ikaw. Pero si Tanging Ikaw, magaling talaga kay R.A. Basi ito no? Rumerekta to, habol to, rumerekta, nasa segundo pwesto pa to, no? Although talo siya, hindi siya masyadong natimbang, pero sa tingin ko, malaki chance nito dito, no? Ang pwedeng makalutsahan niya rito, yung Golden Area, no? Pero, ito, galing sa kwadra nila yan dati, di o bago, yung Golden Area, before mabili yan, no? Kung sakali magkaroon ng pressure, ang pwedeng lumimate, andyan yung Kalanggaman Island at si Adorable Felicia. Pero mas napipisil ko si Adorable Felicia, gamay ni Patty Dilemma to, no? Itong si Kalanggaman Island, mukhang medyo wala pa sa kondisyon, no? Pero mababa po sa laban. Kaya dito sa race number 6, ang pili ko po dyan, numero 7, Tanging Ikaw. Panigundo ko naman po, numero 6, Adorable Felicia. Sa race number 7, sa last and final race, Pilracom rating based handicap system race, class 4, 16 to 21. Ang distansya po dito ay medyo lumayo, no? 1,400 meter or 7 oktabo. May 12 kalahok po dito at itong karerang ito, ang pansin ko po rito, pwede magdala ng unahan yung Luke Skywalker. Ito, nagpanalo po nakaraan yan. Kaya lang, masyadong maraming mabilis ngayon. Andyan si Doña Chichay, heavyweight. Baka magkaroon ng na pressure sa unahan, no? Magbigay daan dun sa mga diremate, yung Grand Majesty, Service Deluxe at saka yung Bravo, no? Etong karerang ito, anybody's race po yan. Kung magpaparating po kayo dyan, kahit 4, para at least, kahit papano, medyo prente-prente ng konti, no? Pero para sa akin, itong karerang ito, ang pipiliin ko po dyan, doon ako sa numero 7, Service Deluxe. Panigundo ko naman po, numero 11, Bravo. At isasama ko po pandiado, numero 1, Grand Majesty. Shoutout nga pala kay Sir Pax ng Barkadahan OTV. Located po siya sa 1139 New Antipolo Street, Corner Vargas. Malapit lang po sa Abad Santos, yung bagong ginawang tulay. Very convenient and attentive po ang mga tao. Pwede po kayong mag-EB at party while betting on racing. Baka magawi kayo dyan sa Herrera, Corner Oroqueta. Andyan po ang Pipay's Halo-Halo. Ang isa sa pinakamasarap na halo-halo at homemade lahat ng ingredients po dyan. Ultimo Ice Cream. Tabi lang po yan ng Pares at tatapat po ng Kapihan. Shout out kay Sir Arnel Mendoza. Please support his channel. Shout out po Sir Arnel Mendoza. Good luck mga kakutsero. Sana po matapat ang ating giya at yung mga nakasunod. Sana po ay magsitama po kayo. Ako yung makikiusap lamang at makikisuyo sa inyo na please like, share, subscribe, and hit the notification bell para update kayo sa aking mga giya. Good luck po and happy racing.